Siguro, familiar na kayo sa IDM. Kung hindi, isa itong application na pwedeng magpabilis ng download nyo dahil multi-part siya mag-download. Yung problema nga lang, may bayad yung application na to. Sabihin natin may pambayad tayo ng lifetime license. Based sa kanila, hindi may expire yung license mo. Pero limited ka lang sa 3 years worth of updates. Parang ang lugi, di ba? Sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung gamit kong download manager na libre lang. Ang gagamitin natin ay ang HTTP downloader. Para ma-install ito, pumunta lang tayo sa website nila na ilalagay ko sa description at i-download yung app nila. After download, i-extract lang natin yung zip file at i-place yung extracted folder sa kahit anong location na gusto nyo. I-open natin yung app. At i-check itong tatlong to. Crucial yan para sa gagawin natin mamaya. Next naman, mag-install ng kahit anong file extraction application. In my case, 7-zip yung gamit ko. Kung meron na kayo, i-skip nyo lang itong step na to. I-download lang natin and install yung application. Next naman na ida-download natin ay yung Chrome extension. After that, i-extract lang yung din-download natin at ilagay sa isang folder. In my case, nilagay ko siya doon sa mismong folder ng application. Sa browser naman natin, i-turn on yung developer mode sa extensions and click load and pack at i-select yung folder na kanina in-extract natin. Next naman na kailangan natin gawin ay yung pag-connect ng app sa extension. First, open natin yung app, then click on server, and click lang natin yung enable server. If you want, pwede kayo maglagay ng username at password para ma-secure. Sa browser extension naman, open nyo lang and check itong dalawang checkboxes. Under the app din, sa settings tapos connection, dagdagan nyo din yung default download parts. Nakaset sa akin sa 10. Lastly, para mag-start siya after boot, press Windows button then R sa keyboard, then enter this run dialog. May mag-a-appear na folder. Create lang tayo ng bagong shortcut na magle-lead doon sa HTTP downloader na app. After doing lahat ng steps, it should work seamlessly as you can see here. If you want to change kung saang drive and folder nilalagay yung download sa temporary files, pumunta sa browser settings nyo at palitan yung path ng downloaded files nyo. And sa settings din ng app, click on settings advanced at palitan yung download directory same sa sinet nyo sa browser nyo. At if you want, pati yung temporary download directory. So yun lang guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again next time.